Tila napasama ho, no? Ito hong pagsipot ni Ramil Madriaga dyan po sa hearing o impeachment proceedings laban po kay VP Sara Duterte ng House Committee on Justice. Ito ay lumilitaw na parang lalong pinahina at baka maabsuelto pa ho itong si VP Sara Duterte kung talaga magiging patas lang po ang mga kongresista. Dahil sa napakarami ho at nagkabuhol-buhol yung mga naging pahayag nito pong si Madriaga at ang kanyang binabanggit talagang lahat po ay puro parang sinasabing invento ho mga kababayan at parang yung wala hong sa logic ko. Talagang napakamali ho at agad na siya po ay kinontra ng kanyang mga binabanggit. At samantala, isa ho sa kanyang binanggit ho ni si Madriaga ay yung kanyang sabi natin paninira ng puri kay VP Sara Duterte at partikular ito hong binabanggit na yung kanyang yung pag-aaral sa kolehiyo at sabi ho ni VP Sara, ito meron po siyang statement. Ipalalabas po natin at mababasa niyo po sa screen itong official statement na VP Sara at ito po dalawang pahina po ito. Meron akong statement kapapadala lang ho at ang sabi ho niya ito ho ay mga kababayan, sabi niya, of all the lies thrown during the Committee on Justice mini trial on April 14, the one I personally take issue with is the claim made by a bar flunker and kidnapping suspect that I needed someone to help me get through law school. Kasi binabanggit ito ni Madriaga na parang may tumulong lang daw ho dito po kay VP Sara na nooy siya ay estudyante sa law school para makapasa sa kolehiyo o sa College of Law. Sabi ho ni VP Sara nakumpleto niya yung kanyang pag-aaral At talagang naging maayos po yung kanyang pag-aaral at walang katotohanan. At sa katunayan, ang sabi ho niya ay wala raw siyang ginagawa kasi may mga sinasabi ho na pababasos kung ano man na masama ugali. So wala ho ni sino man na profesor na nagbigay sa kanya ng parang special accommodation at parang itinaas yung kanyang grades. Kasi ito, nag-graduate po si VP Sara noong May 2005. Ano ba yung kanyang ama? Mayor o congressman? So, paano bibigyan? Alam nyo naman ho, kahit na, alam ba nila na magiging presidente yung tatay ni VP Sara na kinakailangan bigyan natin ito ng VIP treatment dahil sa pag naging presidente, ma-appoint tayo. So, malabong-malabo ho at yung logic ko mga kababayan at itong pinakamatindi. Si VP Sara ay nagtapos noong May 2005 at kumuha po ng bar exam ng Setyembre. So, alam nyo kadalasan, marami ako mga kaibigan at kakilala na pagka-graduate ho, hindi agad kukuha ng bar exam. Siya ho, May 2005 ay graduate tapos September ng taong rin yun, 2005, ay nag-exam na kagad. Yun ho, na ito po ay hindi po ginagawa ng iba pang mga estudyante sa San Sebastian College. Yun ho mga kababayan, dahil sa, di ba kadalasan, kapag nag-graduate ka, tapos may 1 year ka na magre-review. Ganun ho ginagawa So the next year ka mag-exam, magbabar exam. Pero ito pong si VP Sara, pagka-graduate ng Mayo, Setyembre, nag-exam na. At sa unang pagkakataon, first attempt lang ho, pasado na kaagad na may may average siya ng 80. So mataas-taas ng 5 points kasi yung so above the minimum ho siya, 75, so 80. So maganda ho yung kanya mga grades kasi kung ating susundan itong mga kwentong kutsero ni Madriaga na parang ipinasa lang dahil sa palakasan, kung ano man,
Hindi ito papasa sa bar exam. Naku, napakahirap po kahit na kanino ko kayo magtanong. Ang dami nga ho, may mga cum laude pa. O kung ano no, talagang pag tinanong mo, pagkatapos mo ng bar exam hirap na hirap. Ako, napakahirap na exam. O, yung iba nga ho, bumabagsak pa ho, tapos kumukuha ulit. Hanggang pangalawa, hanggang pangatlo. Tapos, pag nakatatlo na kasi, para may remedial, mag-aaral ka ulit ng isang taon, tapos kukuha ulit. So, ganun ho. So, napakahirap po talaga yung bar exam. Yun lang ho, mga kababayan, isa po yan sa mga issue no, na talagang binigyan din ni BP Sara. Tapos may binabanggit din ho itong si Madriaga. Ang dami ho na mga isa painting lang ho. Wala ho, so palpalo ka agad Ang dami ho ng mga punto tungkol sa painting, di ba? Yung original artist ng painting yun po ang binabanggit ho Kasi sabi ho ni Madriaga meron daw na may binigay raw siya na regalo kay BP Sara. Ito lumabas po yung yung painter na si Tanya Gaisano Lee. Nako, kilala ko po yung pamilya nito sa Davao sabi niya, I gifted this painting to BP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. So, yan ho. Ayan. So, pahiya ho siya rito. Mga kababayan, tapos meron din ho binabanggit si dating ombudsman Samuel Martires na kung saan, parang bakit kailangan sa kanya dadaan? Kung sakasakali talagang tatanggap siya at sinasabi, kadikit niya si Pangulong Duterte, ano ba ipatawag na siya mismo? Silang dalawa na lang magkita. Di po ba? Bakit kailangan dumaan pa rito kay Madriaga na ibigay mo kay sino ba siya? Alam nyo, sa loob po ng 6 na taon na aking pagsubaybay diyan po sa Malacanang, bilang taga-media, mainstream, ni isang man hindi ko nakita na na hindi po hindi nakatabi man lang o kausap ni Pangulong Duterte. Ito pong si Madriaga. Ang talagang madalas ang tunay na kadikit ho, itong si Bongo. Kasi dito sa mga salaysay ho ni Madriaga, parang lumilitaw mas kadikit pa ho siya kay Pangulong Duterte kaysa Bongo. Biro mo lahat ho ang sabi niya kay Madriaga raw pa money laundering si Duterte. Hindi nga siya nakikita. Siguro pwede pa kay Bongo. Kasi di ba, ang tawag nga kay Bongo, pambansang anino Kung nasaan si Pangulong Duterte, nandun si Bongo. At lahat ito bukas ho ito na kaalaman sa lahat na talagang kapag meron kang kailangan kay Pangulong Duterte, dumadaan po kay Bongo. Lahat po yan. Talagang yan po ang sinasabi po ng lahat. Lahat, appointment, lahat, dun ho dumadaan. Mga kababayan. So, yun ho, isang malaking kasinungalingan. Di po ba? Pati yung sa pagpapalitrato, may binabanggit nga si Atty. Paulo Panelo. Halimbawa, yung lahat po ng mga supporters pwede naman magpalitrato. Tapos yung video message sa birthday, di ba may pangalan, nakita nyo na binabati niya. Lahat naman ho, mga kababayan, may mga ganun kapag supporter. Pero, ito ho pero kung personal mong kakilala ang iyong babatiin, kasi ako may mga kilala ako mga opisyal ng gobyerno hindi ho maglalagay ng ganyan. Nababatiin ako sa aking birthday. Di ba? Kung personal mong kakilala, talagang ang iba ang pagbati sa'yo. Uy, Eli, gano'n, di ba? Happy birthday. Wala hong na parang may placard pa na gano'n. Sa mga lang yun, sa mga supporter, pero talagang kung kilala mo, kasi nakikita ko rin si BP Sara, may mga binabati, sino ba yun? Sila, Direct Daryl Yap, yun talagang pag binabati niya, kasi personal ng kilala walang placard, ganun ho di po ba? So, marami ho ang mga binabanggit. Tapos, yung 125 na confidential funds, ginastos lang daw po sa loob ng 24 oras. Paano ho mangyayari yun? Buti sana sabihin natin, opisyal ho siya ng OBP. Pwedeng meron siyang personalidad na hawakan ng pera at gastusin na sinasabi niya sa loob ng 18 hours ba o 24 oras.
O hindi lang daw 11 days. So napakadami ho na mga pagkaka-iba-iba ho. At dito parang lumilitaw si Bongo wala. Siya ang pinakadikit kayo ho. Sige nga i-search nyo kung kailan ho nakakita natin sa mga event ni Pangulong Duterte sa loob at labas ng Malacanang, sa kanyang bahay sa Davao, kung nandun si Madriaga. Kasi doon mapapatunayan na kung talagang ikaw ay kakilala, personal kang kilala ng isang opisyal ng gobyerno, nandun ka man lang sa bahay niya, kaya sa opisina. Di ba? Sabay kayo kumain, kung ano man, may mga ganong pagkakataon, nagkukwentuhan kayo, di ba? Makikita kayo na hindi dahil sa nagpa-picture, o talagang nag-uusap kayo, di ba? May mga ganon. Di po ba? Kaya nga sabi, dati Ombudsman Martires kung totoo yan, tsaka bakit sa kanya, ba't ipapadaan pa sa kanya? Di ba? Totoo naman ho, mga kababayan, kasi bakit mo naman, napakarami ho ng mga, kung ano-ano mga pinagsasabi. Kaya ako sa tingin ko, lalo pang pinahina yung impeachment case laban po kay BP Sara Duterte. Ewan ko lang ho, baka nagsisisi na ho sila. Naku, dapat din natin pinatawag si Madriaga Parang mali ang script Sino ba gumawa ng affidavit? Kasi ako naman, aking pananaw ho mga kababayan, talagang ganun sinadya. Na talagang, pananaw ko lang ho ito bilang komentarista at perception, na maaring ganun po ang sinadya para sirain ang imahe ni BP Sara sa mata po ng publiko. Wala na yung impeachment court na yan. Huwag na yan. Huwag na tayo doon. Masyadong malayo pa yan Ngayon na natin, kinakailangan pabagsakin na natin yung popularidad ni BP Sara. Na para pag-usapan ako, yan pala, kaya pala nakapasaya sa college, sa PLO dahil sa, inilakad yung mga grades. Pero, hindi tumutugma Nakapasa po sa bar exam 80 ang grade. Yung mismong pagka-graduate, kumuha ka agad. Kadalasan ang normal pagka-graduate, next year pa kukuha ng bar exam. Bakit magre-review pa Siya wala na review, dire-diretso na. Nag-review lang siya, ilang buwan lang yun kasi Mayo siya nag-graduate. May, June, July, August, September, nag-exam na. 4 months lang, biruin nyo. Kung talagang mahina ang ulo, di po ba? Yun lang marami na mga kung ano. Tapos, yung binabanggit yung ngayon, kumakalat ngayon sa balita, yung mga notice of disallowance na kung saan ay nagbigay na raw po ng pinal na desisyon yung Commission on Audit sa pangkalatan. Hindi pa yung pinal. Kasi may karapatan pareho si BP Sara Duterte na iakyat pa yung questionin pa iapila sa Supreme Court. Kaya wala pa yan, hindi pa pinal. Pero kung babasahin nyo sa mga social media ngayon, kasi ganun ang naratibo sirain na sa social media. Pero wala nasa sopla wala lahat ng mga inilatag ngayon, wala tablado mga kababayan So, yun mukhang bigo. Bigo po sila, kaya kung inyong pong pansinin kahapon, yung nagtatanong itong si Bicol Saro Representative Terry Ridon, pag yung mga tanong tapos pinaikli na lang kasi parang siya abogado siya, mukhang alam niya na mukhang baka parang mas lalong mapapasama pa tayo dito di po ba? Kasi lahat ng mga inilatag na mga mga ebidensya, di mo na mga litrato, wala mahirap po patunayan